Dahil gusto na rin natin makiuso, makisabay sa ngayong uso na ginagamit po ng ating mga magsasaka, lalo po yung mga nagmamanok, nagkakambing dyan, sa bagong palabas na palagi natin makikita sa Facebook o sa YouTube, sa patalastas po, yung FenceNet PH na pinasok natin at bumili tayo ng isang set ng fence. Papakita po natin sa inyo kung ano kaya mga ka-agree ang magiging effect nito sa ating kambingan. Need ko talaga kung bakit ko binili. Ito po, kinabit na natin. Oh, ayan. Ayan po siya. Kinabit na natin itong ating net. Ito ay made of plastic. Ano na po talaga siya? Matibay po talaga siya. Ayon doon sa ating panaliksik, aabutin po dito ng 4 years bago daw masira itong fence dito. Yung agwat po kasi ng ating poste ay nasa 1.8 po. Mas maganda sana siguro kung 1.5 lang para mas maganda po yung ano niya, yung strength niya. Pero kahit ito po, basta malakas yung poste, wala po problema mga ka-agree. Okay naman. Nag-drag yung ating video. Gagamitin po talaga natin dito. Nilagay na talaga kasi nga may plano po tayo dito sa area na ito at hanggang doon sa kabila may plano po tayo. Kung ano po yon, abangan po ninyo. Huwag nyo na lang pong abangan, sasabihin ko na lang kagad sa inyo. Yung ating plano po mga ka-agree ay dito someday ay magiging lakatan area na rin natin. So magpi-fencing po tayo mula doon sa kabila hanggang dito, hanggang dyan sa sulok, andyan sa boundary namin ni Ma'am Che. Kasi kailangan hindi po yan mapasok dito ng kambing at doon din sa kabila hindi mapasok ng kambing. Kaya naglalagay na tayo dito ng ating fencing para po ditong side lang talaga yung mga kambing papunta sa taas. Yung kanilang tawag grazing zone. So dahil sabi ko mas magaan itong gamitin, mas magandang gawin at try ko rin na makita kung ano maging effect nito sa mga hayop. So bumili po talaga tayo nito. Kung magkano yan, huwag nyo na akong tanungin, tingnan nyo na lang sa Shopee kasi pinag-Shopee ko natin ito. Ito na po yung result, pero 50 meters po ito daw, pero kalahati pa lang nilagyan natin hanggang doon. Talagay ko sobra na mula doon sa inumpisahan ko. Kasi hagwire na rin yung dulo nito sa kabila. Hagwire na rin yung gagamitin ng mga ka-agree. So sabi ko, pag hindi ko talaga itatry, hindi ko malalaman kung anong maging effect nito. Pero kanina, dumaan-daan dito yung mga kambing. Parang okay naman. Parang ayaw na ring sugurin or suwagin. So nakita po natin malamang maging effective po ito. Kasi sa ating tansya po kasi, kung hagwire, hindi po tayo makakasiguro na pag nagtanim tayo ng bago dyan sa kabila, hindi nila papasukin, lalo na po ng mga maliliit. Kasi yung ibang hagwire natin dito ay luma na. Yan po, ito yung magiging gate dito. Binuksan ko na lang muna para makapasok kasi sila dito. Kasi pag ganitong mga maliliit po na kambing natin, kayang pasukin itong mga ganitong hagwire. Mga ganito po, kaya nilang pasukin. So yung ditong area, gagawin natin, isagad natin yung hagwire dito hanggang dun. At saka maglalagay pa tayo ng lumang net sa ilalim para po hindi mapasok talaga ng mga maliliit na mga meme Pero yun nga po, dahil itong area nito, sabi ko nga kanina, mula doon hanggang dito ay mapagtamnan po natin ng lakatan at ng mga napier grass. Kasi itong area po dito ay pinabayaan na lang, sabi ko sayang. So kailangan talagang linisin yan dito, kaya dito nagtabas na tayo dito. Nanggapas na tayo dito kasi na matataas yung mga bushes dito. Yun na po. At magki-clearing po tayo dito. Ang pwedeng matamnan ng lakatan, tamnan. Ang pwedeng tamnan po ng napier, tamnan ng napier. Kasi kailangan ko pong magtanim this September na ng napier grass para po bago dumating yung sunny season na naman, summertime na naman, ay may napier grass na tayo dito na enough na pangkumpay sa mga kambing. Kasi hindi pwedeng i-enclose lang ito at tamnan lang ng lakatan lahat-lahat na walang pang
pangkumpay sa ating kambing. Naku, masakit sa ulo yun pag wala tayong pangkumpay sa kanila. Lalo na po sa time na kailangan talaga nila ng kumpay. Kaya nga yun mga ka-agri, yun yung plano. Kasi marami pang puno ng saging na lakatan ang pwedeng itanim dito hanggang doon sa kabila. Malamang siguro abutin pa ito ng mga 800, another 800 doon at saka sa dito. Pero yung syempre dahil may ano na, may mga puno na ng nyog. Ito yung ating mga nyog, marami ng bunga sa ngayon, nagbunga na ulit. Eh hindi na tayo makapagtanim ng masyado dito na i-maximize yung space kasi iba po kasi pag may ano na, may nakaambang ng ano dito, nakahambalang na mga nyug dito, iba na po yung sa saging. So tingnan natin kung ano mangyayari dito. So ito po, ka-enclose na po actually yan dyan ng ano, hagwire. Kaso lang mga kagoti, mga kalakatan, mga ka-agri, hindi po fully enclosed yan. Lagyan po talaga ng screen sa ilalim, net screen, para hindi mapasok ng mga maliliit na kambing. We will see kung ano mangyari dyan, kung kaya natin gawin yun, hindi gagawin pag hindi mangyari. Yung possible lang po na pwede natin gawin na at least ay hindi na sila basta-basta makakapasok dito, especially itong mga malalaking kambing na ito. Ito kasi sila ay grabe ito manira sa mga tanim dito. Dati na rin ito ditong grazing area, kung makikita po ninyo, may mga bahay pa tayong maliit ng kambing dito. Yun, dating goat house natin yun. Doon sa ilalim may maliit ding goat house doon na pang ano, pang lodging nila. Pang lodging. Pero yun nga po, dahil sa may mga ibang plano tayo dito, yun ang nangyari. Purchase tayo nitong net. Ito po itsura niya. Ito po itsura niya, yung makikita natin sa mga commercial. Ito na po. Magaan siyang itawag, magaan po siyang dalhin, mabilis po siyang ikabit. At feeling ko talagang okay po siya sa mga ano natin, sa mga alaga natin. Hindi na po nila kayang lumokso dito. Yun po mga ka-agri. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po. Nag-share na tayo sa inyo ng ginagawa natin dito. Hindi pa po ito tapos, ito hindi pa. Dapat hanggang dito pa yan. Itong kanilang gate dito hindi pa rin tapos. Gagawin ulit yan kasi luma yan. At doon gagawa na rin ng gate doon mga ka-agri. So currently ay pinapapasok pa yung mga kambing dyan. Kasi grazing area rin na dati. Eh sayang na mga damo dyan. Para busog na busog sila lagi, ganito kabusog. Oh. Yan po mga ka-agri. Mga native yan natin dito. Kahit na native lang, maganda na yung katawan nila. Yan po, native natin. Ito yung nanay niya. Yan, may bakod na kayo. Hindi na kayo makakasira ng ating mga tanim. Baka sakaling tamnan na tayo talaga dun sa kabila. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Sana po ay bigay kayo ng konting idea sa inyo. Baka mayroon ko yung plano. Kailangan po talaga ng mga ganito. Pag may kambing sa kabila, kambingan sa kabila, taniman, kailangan talaga ng ganitong klaseng fencing mga ka-agri. Para safe po yung ating kambing, safe po yung ating magiging tanim dyan sa kabila. Para hindi na tayo pasukin ng maraming tawag doon, stress pag yung kambing pumasok sa sa sagingan. Tingnan niyo po ang ginagawa. Yan po. Tingnan niyo pinanggagawa ng isa. Yan. Ngat-ngat sa saging. Pag nagganyan pa tayo dyan, edi wala. Ayan, nanibago walang daanan maghahanap ka ng daan mo. Ayan, dahil may fence na. Balik ka doon, balik. Hanapin mo yung gate, doon yung gate kanina. Ba't nandito ka? Hindi ka makakadaan. So yun po mga ka-agri, yung ating nagiging activity of the day. Hanggang sa muli, Agritechmix TV. Maraming salamat. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Ano yun? Inaway nyo? Sinuwag. Nako. Good naman ito
talaga. Pagsabayan. Sa silong eh. Labas dun sa open space eh. Kaya sa masukal eh. Tawag sila dito eh. Wala dito. Yung iba hinahanap ko kasama, get ko lang dito sa ilalim.